market update. So, date ngayon ay June 25, Tuesday. So, tingnan natin yung gold market, no? Ito yung previous analysis natin. Nag-bullish move siya last week, no? And nag-bearish move, no? So, dahil yan sa fundamentals, no? And economic data. So, dapat alam natin impact ng mga economic data na ito or yung fundamentals. So, dito, yung analysis natin for this week sa gold is same pa rin yung key levels, no? So, yung move lang natin to. So, bearish bias tayo if nag-break below sa 2,300 key level and bullish bias if above siya sa 2,300 key level. So, pwede rin tayo mag-scalp trades, no? Opposite ng bias natin. So, dapat may mga magandang entry tayo, no? Kung mag-scalp tayo. So, ginagamit natin yung FX system for scalping natin, no? Kung saan yung magandang buy position, no? Kung titignan natin dito, may sell signal dito sa FX system, napag-sell tayo dito. So, kahit opposite ng bias natin, napag-enter tayo ng sell position. So, dahil yan sa signal sa trading system na gamit natin. So, ito yung trading plan natin for gold, no? So, yung pinaka-important key level dito is yung 2,330 key level, no? If mag-hold above yan, potential na mag-continue pataas. If hindi naman, possible na i-retest to. If nag-reject sa 2,330 key level, no? Sa DXY naman or USD index, last week makita natin yung bias natin or yung trading plan natin na na-anticipate natin yung bearish move. Then nakahanap ng support dito, no, hold above dito sa 105.1 key level and nagkaroon ng bullish move. So for this week, so wala tayong masyadong bias sa USD. So as long as above siya ng 105.1 key level is bullish bias tayo. So mas maganda mag-pullback muna ang USD dito or dito sa 105.5 key level. Dito maganda mag-buy and dito. Sa Bitcoin naman, dito, so nagkaroon ng massive move last week, no, kung titingnan natin sa weekly. Yung previous analysis natin, if napanood mo, yung nandito ba yung market na ito na yung bias natin sa gold bearish move, no? Na-anticipate natin yung bearish move na i-retest yung 60,000 na key level, no? So, ni-retest ng market, if nag-break below dito, possible na mag-move pa yan lower. If nag-break below sa key level na ito. So, if hindi naman nag-hold siya, i-reject yung key level na to, possible na mag-bullish move. So, kaya dapat alam natin yung mga key level, no? So, makita natin, trade natin sa gold dito. So, pwede tayong mag-secure partial dito, no? Sa price na to. So, mag-open na yung New York Open. So, nagbibigay ng volume yung market session, no? And yung New York Stock Exchange. So, pwede tayong mag-secure partial dito. Tingnan natin. So, makita natin dito yung sell signal. Confirmation natin for entry, no? Pwede rin gamitin for exit, no? Kapag opposite yung signal. So, napag-enter tayo dito. Then, yung stop loss natin is malapit sa break-even. Lagyan natin dito sa gold market natin. Makita natin yung rejection sa key level na to sa 2,330. Possible na mag-secure partial tayo dito. Lagay tayo ng short position. Stop loss malapit sa break-even. Ayun yung trade natin. So, dito naman sa previous analysis natin, so ito yung sinasabi ko sa inyo sa Bitcoin, no? Yung previous week dito pa lang is bearish bias na tayo. So, napag-scalp trade tayo dyan.
So, tingnan natin sa group natin sa GC. So, dito may sell trade siya dito gamit yung FX system. Kapag sell siya dito, ito naman nakapag-buy kanina. And nakapag-exit na siya ng profit. Tingnan natin yung previous analysis natin sa gold. Sa Bitcoin pala. So, ito yung previous trade natin sa Bitcoin. Kahapon pa ito, yung sell position natin dito. So, scalp trade lang sa Bitcoin. Yung position natin mo. Ang pag-buy tayo and sell. Ito naman yung sell position natin. So, sa key level, nireject yung key level. So, dito naman sa fundamentals and economic data, yung main data for this week. So, dito sa meron tayong consumer confidence sa US, no? Ilan to? Tuesday. Meron tayong mga data sa ibang bansa, no? So, dapat alam mo yung ano yung mga key data, no? Ano yung mga data na malaki impact sa market and paano i-interpret yung data, yung difference ng actual data, previous data, and etc. So, kaya tuturo ko sa mga students ko kung paano magbasa ng mga economic data, kung ano yung may impact sa market, no? Yung mga fundamental impact. Dito sa US, may gross domestic product tayo sa Thursday. Initial jobless claims. Sa Friday naman meron tayong UK gross domestic product, no? PCE or PCE price index and Chicago PMI. So yung mga economic data na to na babantayan natin na nagbibigay ng volume sa market and direction. So alam naman natin yung fundamentals yung nagpapagalaw ng market. So dapat inaaral natin yan. Ito, possible na mag-secure partial tayo dito. Sell trade sa gold, no? So nasa 50 pips na yung move. Okay. So, close na ako ng full. So, ayun yung trade natin sa gold, no? Before pa mag-open yung New York session. So, ayun yung market update natin for this week. And trade natin sa gold, no? Gamit yung FX system. So, if interested ka gamit yung trading system natin and matuto ng fundamentals, no? Kung paano basahin yung mga economic data, kung paano ako mag-trade. So, price action trader kami. Binabasa namin yung price and impact ng mga fundamentals. So, ayun lang sa market update natin.